Ephesians chapter 5, verse number 9 to verse number 14. Pag nakita na po natin, sabihin po natin Amen. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ephesians chapter 5, verse number 9. Altogether, ready, read. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth, proving what is acceptable unto the Lord, and have no fellowship with the untruthful works of darkness, but rather reprove them. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. But all things that are reproved are made manifest by the light, for whatsoever that make manifest is light. Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Let's pray. Father in heaven, thank you for your word. May you bless us tonight, and may the Holy Spirit guide us and teach us, and may you cleanse us from all our sins. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Tayo po lahat ay makakaupo na at sa verse number 7, Be not ye therefore partakers with them, and we already talk about that in our devotions. And in verse number 8, For ye were sometimes darkness, but now ye are light in the Lord, walk as the children of light. How many times the word light was mentioned in our passage? A lot of times. The idea of this passage is that don't stumble in darkness, or don't walk or stay in darkness anymore when we can walk in the light. As a children of God, as we receive the Lord Jesus Christ, we have the sealing of the Holy Spirit. And tonight, we will just talk verse number 9, 10, and the first part of verse number 11. What are the results of walking in the light? Kapag tayo ay lumalakad sa liwanag, tandaan natin, wala na tayo sa kadiliman. Ano yung mga magiging resulta sa ating buhay kung tayo ay lalakad sa liwanag? Tignan po natin sa verse number 9. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Meaning, when we walk in the light, when you walk in the light, your life will bear fruit. Ikaw ay magkakaroon ng bunga. Ano pong bunga yan? Fruit of the Spirit. Let us be reminded that the Spirit here is the Holy Spirit, and God and Spirit is God, and God is light. So the Holy Spirit is light. God is light, the Spirit is God, the Holy Spirit is light. And in Him, there is no darkness at all. At sa Kanya ay walang kadiliman. The fruit of the Spirit. It is also mentioned in Galatians chapter 5, verse number 22. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, and all of those things. If we, now, we don't need to work for those fruits. Meaning, when we receive the Lord Jesus Christ, God already placed that fruits in us. What we're going to do is just use it. Walk in light. Sa madaling salita, hindi mo siya ini-earn. Kasama na siyang ibinigay nung niligtas tayo ng Panginoon. Yung pagmamahal, the fruit of the Spirit is love, joy, yung kaligayahan, peace. When we say peace, inner peace, yung meron kang kapayapaan, long-suffering, or patience. This fruit is never darkness. Tandaan natin yung mga kapatid. Kaya pag ito ay laging kasalanan, ito ay laging evil, ito ay disobedience, hindi ito sa Diyos. Hindi po ito sa Panginoon. Ito po ay sa kadiliman. Hindi pa pwedeng merong white lies kay Lord. Hindi pa pwedeng merong half-truth. Hindi pa pwedeng masamahan ang kaliwanagan ng kadiliman. So, hindi pa pwede. Sabi nga ng kanta, yung Light of the Million Mornings. Ang ganda ng pagkakakanta, no? Sabi niya, ang alam niya, ang liwanag, it takes away the dark. So, nung ang Diyos dumating sa ating buhay, it takes away those darkness in our life. Kaya sinabi dito, for you, for us, minsan na tayong nasa kadiliman. Now, tayo ay nasa liwanag na, wag na tayong bumalik sa kadiliman. Tayo ay lumakad sa kaliwanagan upang matamasan natin
natatamasa natin yun upang mas ma-exercise pa natin, upang ma-experience natin yung fruit of the Spirit. Look at this. Is in all goodness. Moral badness is characteristic of darkness. So palaging magkalaban. Nabanggit dito yung righteousness. Because injustice is a characteristic of darkness. And also truth. Ang kasinungalingan ay karakteristik ng kadiliman. Kapag ang katotohanan ng Diyos ang ating standard, ang kanyang katwiran ay ang ating ipinasasamuhay, ang kanyang kabutihan ay dadaloy sa atin at ganoon din sa iba. Kaya mga kapatid, always choose what is right. Do right till the stars fall. Kapag tayo ay aangat, pero gagawin natin ito sa panglalamang sa kapwa, that is not right. That is the work of the devil. Tandaan natin, hindi na tayo dapat lumakad sa mga ganung bagay. When we fail to walk in God's light, kapag disobedient tayo, ang buhay natin ay parang magiging barren, baog, empty, vain, futile, or fruitless. So, wag na tayo magtataka kung mayroong mga Kristiyano na hindi natin nakikita sa kanila yung Christ-likeness. Ganun pa rin yung buhay nila. Ganun pa rin yung kanilang ina-action at walang nangyayari sa buhay nila. Meaning, walang bunga. Now, doon naman tayo sa kabilang side. Hindi naman ibig sabihin na marami kang dinadala sa church or marami kang ginagawa sa church. That's it. Na ikaw ay nagbubunga. Tandaan natin, sa Old Testament, nabanggit na natin to nung last Wednesday. Pwede kang gamit na gamit sa church. Pwedeng marami kang offerings, marami kang alay sa Diyos. Pero sabi ng Bible, that is nothing if we are being hypocrite. Kung meron tayong kasalanan na hindi natin nako-confess sa Panginoon. So, kung tayo ay lalakad sa liwanag, magkakaroon tayo ng magandang bunga. We will bear fruit. In verse number 10, ito, maganda to. Proving what is acceptable unto the Lord. Ano pa ang resulta kapag tayo ay lalakad sa liwanag? Ang ating buhay ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Proving, when we say proving, to put something to the test by exposing it to light. Kapag pinatay natin ang ilaw, pag binaba natin yung main switch yan, madiwanag, magiging madilim. Hindi natin malalaman kung ano ang mali because light exposes what is wrong. Kung ano ang madumi. Kaya nga may kaibigan ako, sabi niya, pag naglalaba siya sa dilim, para mabilis maglaba, di mo makikita yung dumi. Magaling. Kaya daw nakapatay yung ilaw, di mo makikita yung... Ang katiran, makaamoy lang daw yung damit ng sabon, pwede na yun. Hindi, no? Hindi talaga yung mga lalaki maglaba. Kaya nung bata ko, naalala ko, yung nanay ko, nawala, yung tatay ko naglaba eh. Pagbalik ng nanay ko, inulit-ulit ng nanay ko eh. Kasi madumi pa din. So, ang light, ine-expose niya kung ano yung mali. To examine, when we say proving, to examine by scrutinizing with spiritual discernment. And then to approve it. Meaning, if you are walking in the Lord, you are walking in the light. May de-determine mo kung ano yung mga mali sa paligid mo. Kaya minsan, masama pa yung mga nagsasabi kung ano yung mali. Yung ganun ang Kristyanismohan ngayon. Judgmental ka kapag sinasabi mo kung ano yung mali. No. Do you know that the Bible command us, that is imperative na mag-judge tayo? Now, iba yung sinasabi sa Matthew chapter 7, verse number 1. Judge not that ye be not judged. That is hypocritical judgment. Meaning, wag kang manguhusga kung ikaw mas malala yung ginagawa mo. Pero may maraming pagkakataon sa Bible na i-judge mo o husgahan mo or i-determine mo, i-distinguish mo, i-scrutinize mo kung ano yung tama at mali. At kapag alam mo yung salita ng Diyos, lumalakad ka sa banal na espiritu, lumalakad ka sa liwanag, pag merong mali sa paligid mo, madali mong ma-distinguish, that is not right. Woke culture, that is not right. Cancel culture, that is not right. Marrying same-sex marriage, that is not right. Doing these things, that is not right. We are not being judgmental, but we're just proclaiming that's just the fruit of what we are doing, walking in the light.
It says here, what is acceptable? Now, when we say acceptable, it means well-pleasing. Sa Bible, yung pagkakagamit ng word na acceptable, okay, acceptable, will of God, well-pleasing. Ibig sabihin, nalulugod ang Diyos, kalugod-lugod. The question is, ang Diyos ba ay nalulugod when it comes to our entertainment? Kung ang mga entertainment natin, bilang Kristiyano, hindi lahat ng entertainment pwede nating pinapapasok sa buhay natin. Kung na-entertain ka sa isang palabas na punong-puno ng mga bad words, punong-puno ng mga sexual activity, punong-puno ng mga maling bagay na may impluwensyahan yung utak natin, and that's not a good standard for us Christians. How about our personal life? I always believe when it comes to how we should be dressed or worshiping the Lord, or when we go to mall, or ang Kristiyano hindi lang Sunday dress. Dapat pag nagpupunta ka sa mall, mind pa rin natin yung ating standard ng pananamit. No one is in darkness has capability to discern what would please God. Pag tayo ay nasa kadiliman, hindi natin alam kung ano ang ikalulugod ng Diyos. So kung tayo ay lalakad sa kalinawagan, maluluwalhati natin ang Diyos sapagkat madedetermine natin kung ano yung mga mali. Hindi lang sa buhay natin, kundi sa paligid natin. And it says here, unto the Lord. What is acceptable unto the Lord? Not what is acceptable to society. It doesn't mean that the society accept it. Ibig sabihin, okay na yon. No. Maraming bagay na sasabihin ng mundo, ng sosyal, ng batas, ng telebisyon, ng entertainment, na accepted na sa kanila, or kung ano sinasabi ng majority or public opinion. But if it is against the word of God, we must stand. Abortion is always wrong. Kahit ipasa na yan sa ating batas, sa Biblia, mali pa rin yan. Because we believe that life begins at conception. Those abortionists, they believe that life begins kapag yung bata lumabas na sa puwerta ng nanay. We don't believe that. Paano sinabi ng Bible na ang bata makasalanan na kung hindi pa siya tao? Parang sa kanila, ang buhay o ang pagiging tao, magiging tao lang kapag lumabas na sa sinapupo ng nanay. No, that's not right. It's wrong. That's why abortion is not always right. And marami pa. So kahit hindi accepted ng mundo, pero kung ayun ang sinasabi ng salita ng Diyos, we must stand. Last but not the least, the first part ng verse number 11, it says here, and have no fellowship, okay, with the unfruitful works of darkness. Kapag tayo ay lalakad sa liwanag, anong resulta? Tayo ay mag-stand out. When we say no fellowship, God does not ever allow His children to share in someone else's evil. Now, it doesn't mean na hindi tayo makapag-friend sa mga unbeliever, sa mga sinners. Kasi, tignan mo ha, nung si Jesus Christ nakipagkaibigan sa mga sinners, sino ang na-impluwensyahan niya? Sino ang na-impluwensyahan? Si Jesus o yung mga sinners? Di ba si Jesus na-impluwensyahan niya yung mga makakasalanan? Yun ang tamang pakikimatok. Pero kung ang sinners ang mag-iimpluwensya sa'yo, gagawin mo kung ano yung ginagawa nilang masama. And that's not right. Kaya kung meron man tayong mga kaibigan na maglalayo sa atin, magkakaroon tayo ng bad testimony, maglalayo sa atin, sa Diyos, wag na po natin silang samahan. Kaibiganin natin sila, dahil kaibigan natin sila, at para madali din natin sila, pero kung ilalagay nila tayo sa kapahamakan, may clear ang Bible, have no fellowship with the unfruitful works of darkness. Kaya yung mga alumni na yan, never pa ako sumama dyan, high school, kasi ano nang nangyayari dyan? Yung dating mag-lovers, magkikita, lovers, diba? Parang kikinang-kinang ulit yung tapos, kamusta ka na? Okay lang. Single pa din. Ikaw, may asawa na ako eh. Kasi lagi kami nag-aaway. Tapos ano mangyayari? Yun na. Hindi naman lahat, no? Pero usually ganun yung nangyayari.
Kaya, kung merong imbitasyon at alam mo na ang mangyayari doon ay ganun lang mga bagay, huwag ka na pumunta. Kasi tandaan natin, sa paglalaba, ang laging nahahawa, hindi yung decolor, laging yung puti. Tama po, di ba? Ang laging nahahawa yung puti. Mag-isa ka lang, ang dami nila. So, wag na tayong pumunta. Have no fellowship. Have no part with their lies. Kapag isasama ka magsinungaling sa pagnanakaw, sexual misconduct, vulgar speech, wicked entertainment. Kaya ito, mare-record pero sige, okay lang. Wala naman nanonood. Joke lang. Mas okay nang, di ba, papaano nila lason ng mga kaliwa, ng mga leftist, yung mga murang isip ng mga kabataan. Sasabihin na, okay lang mag-rally kasi merong good outcome ito. Ganyan-ganyan. Kaya yung mga state university, minsan hindi maganda. Tinuturuan lang yung anak magrebelde sa gobyerno. Kaya okay pa rin si Pastor Bing. Mas gustuhin niya ng pag-aralin ang anak niya sa Catholic school kaysa sa mga school na tuturuan yung anak magrebelde sa gobyerno. So, wag na lang. Okay? Ano pa? Sabi ng Bible, what communion hath light with darkness? Ano ang pakikisama ng liwanag sa kadiliman? The answer is none. Wala. Now, when we say unfruitful, all darkness produces thorns, thistles, which are not good, which are just good for burning. So mga kapatid, ito ay matinding paalala sa atin. Sa panahon natin ngayon, madali tayong mahatak. Napanood mo lang, mamaya-maya. Ako nga, sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Diba kasi, dami mong ginawa, tapos nagpahinga ka lang, tapos nag-scroll ka sa Facebook. Tapos natuwa ka doon sa pinapanood mo na kahit may mura kasi natutuwa ka, di ba? Tapos biglang may isip mo na lagi, ako, ayoko na. Di ba? Kaya, mas maganda, ipalo natin yung mga puro magagandang salita ng Diyos. Hindi kung ano-ano yung mga nakaka-impluwensya sa atin. Kahit hindi mo, ngayon, virtual na. Hindi ka ma-impluwensyahan physically. Dati, kailangan mo pang tumakas. Ang kabataan, kailangan pa nilang tumakas ng kanilang bahay para ma-impluwensyahan sila ng masamang impluwensya. Pero ngayon, di na nila kailangan. Welcome na welcome la. Dati, ang solusyon, ang computer, nung dumating ang computer sa mga, dati, kalaban TV, tapos okay na yung TV, na-handle na. Dumating yung mga computer desktop, ano solusyon? Sasabi ng mga coach, o live coach, o sige, ang gawin nyo, wag nyong hahayaan na yung anak nyo magkaroon ng saling ng computer set sa kwarto kasi kung ano, hindi natin mababandayan kung ano yung mga papapanood. Pero ngayon, iba na. Napakaliit lang na bagay, na square. So, kahit matatanda, dyan nadadali. Ayan, yung mga matatanda, natuto mag-Facebook. Tapos, ano nangyari? Yan, kung saan-saan mga group sumasali. Tapos, dyan nagkakaroon ng mga kabit-kabit. Kahit sabihin na natin, hindi mo nakakasama physically. Ang affair, hindi lang yan physically. Ang pagkakaroon ng affair ay yung tinatawag na attachment. Okay? Yung emotional attachment. So, nakakalungkot. Pati sa mga Kristiyano, kahit mga anak ng pastor, madaming tayo makikita. Kaya mga kapatid, let's guard our heart. Sabi nga ng kanta ni Steve Green, guard our heart. Take cover. At wag natin isusuko yung mga standard natin. Wag natin isusuko yung bataan, sabi nga nila. That's an Filipino idiom. Kumbaga, mag-stand tayo. At ang church, ina-expect ni Jesus as pure. Na tayo, as bilang kanyang bride, dalisay, na someday ikakasal tayo sa kanya. Sino yung mga hindi ikakasal? Maling teaching na kapag baptist, yun ang ikakasal sa Panginoon. Baptist ka nga, hindi ka naman dalisay. Ibig sabihin, mali-mali doktrina mo,
ganto, ganyan. You have a fellowship with unfruitful works of darkness. So, my brother and sister in Christ, um, I want to challenge you that let us walk in the light. Amen? Ang maganda to, ang paglakad sa Panginoon, pagsunod sa kanyang kalooban, hindi siya bitter medicine. Pag sinabing nating bitter medicine, di ba yung mga gamot, by Jessic, subukan mo nguyain yan. Mapait, pero gagaling ka. Minsan ganun ang isip natin. Naku, pag sumunod ako sa Panginoon, magiging mapait ang buhay ko, pero ito yung ikakabuti ng buhay ko, kaya kahit mapait, susunod ako sa Panginoon. No, 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 no. Ang kalooban ng Panginoon ay hindi bitter medicine. Yes, merong paghihirap. Yes, merong challenges. Yes, merong trials. Sino bang wala? Kahit unbeliever, kahit hindi ka sumunod sa Panginoon, lagi pa rin may trials. I always believe na pag sumunod ka sa kalooban ng Panginoon, sumunod ka sa kanyang liwanag, lumakad ka sa liwanag, mas masaya doon kaysa lagi kang umiiwas kay Lord. Kaysa palagi kang sumusuway kay Lord. Hindi bittersweet. Kundi masayang maglingkod. Masayang kilala natin ang Panginoon. Let's go to the Lord in prayer. Father God in heaven, we thank you for your word. Ito pa yung mga resulta na kapag kami po ay lalakad sa inyo. A lot of times, our conduct is not right. Lumiliis po kami. Ngunit sa inyong biyaya, maraming pagkakataon kami man po ay nagfo-falter. Maraming pagkakataon na ang puso namin nagwa-wander. Maraming pagkakataon na ang isip po namin ay nakatuon sa aming mga idols. At nandyan po pa rin po ang inyong kapatawaran. And once again, you pick us up. Once again, pinatpadaman mo sa amin yung aming yung biyaya. Once again, open arms kayo. Kaya maraming salamat po. Nawa po, sa bawat araw na amin pong igigising, ito po ay palaging battle. Kung kami po ay lalakad sa liwanag o lalakad sa dilim. Kaya po mga kapatid, sa Panginoon, sabihin natin sa Panginoon, Lord, help me to walk in the light. And that's about a second, a minute of silence to pray to the Lord. Oh, Father in heaven, once again, we thank Thee. Bless us, Lord. Dismiss us with your blessing. Mamin po mga panalangin ay pinagkakatiwala po namin lahat sa inyo. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. Si Brother Ryan, kagalingan sa kanya. At sa mga kapatid po namin may mga sakit. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.